Father Noel, ang rektor ng ating katedral, Father Ronnie at mga minamahal na kapatid na pari, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Sakaling hindi ninyo alam, ang totoong anibersaryo ni Father Ronnie ay sa November 12 pa. Subalit, yon ay ayon sa sukat ng tao. Yun ay ayon sa naimbento ng tao kung papaano magbilang ng araw at buwan at taon. Sinasabi kong ganon sapagkat wala naman talagang anibersaryo para sa Diyos. Sapagkat para sa Diyos, ang kasalukuyan ay palaging pangkasalukuyan at walang kahapon, wala nang kinabukasan. Because the Lord is always present. The Lord says, "My name is I am." Not I was, not I will be. Kaya hindi natin kailangang hintayin ang November 12. Ang totoo, sa loob ng 25 taon, ay nagdiriwang araw-araw si Father Ronnie ng kanyang pagkapari. Sapagkat para sa Panginoon, walang 25, walang 50, walang 60, walang 100. Para sa Panginoon, nung pinili siya sa ating sukatan 25 years ago, sinabi na ng Panginoon sa kanya, forever. Sinabi na ng Panginoon sa kanya, walang hanggan ang pagpili, walang hanggan ang pananatili, at walang hanggan ang pagmamahal ng Diyos para sa paring ipinagpapasalamat natin. Ngayong gabi, sinisimulan na natin ang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birhen. At sa Ebanghelyo na binasa ngayon lamang, ay mayroong 3 ginawa ang mga karakter sa Ebanghelyo na naglalarawan ng buhay ng isang pari. Ang unang ginawa ni Maria ay maghanap. Tiyak ko pong naghanap siya sapagkat ang Nazareth ay napakalayo sa Ain Karem kung saan nakatira si Elizabeth at Zacarias. Naghanap siya kung paanong hinanap niya ang Panginoon sa templo. Naghanap si Maria katulad ng sinasabi sa banal na kasulatan, like the deer that longs for running streams, my soul is thirsting for you, O Lord my God. At kung ang kwento ng pari ay paghahanap sa Diyos, ang pangako ng Diyos ay hanapin mo ako at matatagpuan mo ako. Seek and you will find. Maghanap ka at matatagpuan mo. Maghanap ka at hindi ako magtatago. Maghanap ka at makikita mo, naririto lang ako, hindi mo ko kailangang hanapin. Subalit, ang pangalawang nangyari sa Ebanghelyo ay ang magtanong. Nagtanong si Elizabeth sa kanyang pinsan, paano mangyayari ito na dadalawin ako ng ina ng kataas-taasan? Who am I that the mother of my Lord should come to me? Nagtanong. At ganoon din ang buhay ng isang pari. Magtanong, subalit may pangako rin ng Panginoon, ang lahat ng iyong katanungan ay may kasagutan. Ang lahat ng iyong paghahanap ay mayroon kang matatagpuan. Ang lahat ng iyong pagtatanong ay aking sasagutin. At pagkatapos noon, ano ang sinabi ng Ebanghelyo? Sabi ng Ebanghelyo, ang mahal na Birhen ay nanatili kay Elizabeth. Nanatili siya to be with, to stay with. Kung papaanong sinabi ng mga alagad sa Emmaus, stay with us, Lord. Mane nobis Domine. Manatili po kayo sa amin, Panginoon, sapagkat dapit hapon na, malapit na pong lumubog ang araw. Stay with us, Lord. Manatili po kayo, Panginoon. At ang sagot naman ng Panginoon ay nanatili siya sa mga disipulo ng Emmaus.
at nananatili siya sa buhay ng bawat pari. Tatlong gawaing mahalaga ng isang pari: ang maghanap, ang magtanong, at ang manatili sa Diyos. Maghanap sa Diyos sa kapwa-tao, magtanong sa Diyos sapagkat siya lang ang may sagot, at manatili sa Diyos sapagkat siya lang talaga ang mahalaga sa buhay ng bawat pari. Pero kapag binuksan po ninyo ang mga puso naming mga pari dito sa harapan ninyo, mayroon po kaming aaminin na dumarating at dumarating sa yugto ng aming buhay na maghahanap ka ng maghahanap, mapapagod ka kahahanap, subalit wala kang makita, wala kang matagpuan, wala kang matuklasan. Dumarating at dumarating sa buhay ng pari yung paghahanap ng kahulugan, subalit napakailap ng kahulugan. Yung paghahanap sa Panginoon, subalit parang nagkukubli na siya sa amin. Yung pagtatanong sa Panginoon, subalit hindi siya sumasagot sa aking panalangin. Yung pagnonobena at pagbubulong ng aking intensyon, subalit hindi sumasagot ang mga santong pinagdadasalan at hindi sumasagot ang Panginoon na binubulungan ng mga bulong ng aking puso. There comes a point in our lives when we just stay. But it is so difficult to believe that God is really with us. Yung mga panahon na gusto mong sabihin sa iyong isip, kasama ko siya, pero ayaw magparamdam. Hindi mo mayakap, parang hindi nakikinig, at hindi mo makita, at hindi mo matuklasan. At mga minamahal kong kapatid, kapag dumating sa yugto ng pari na yung mga tanong ay hindi sinasagot, yung mga paghahanap ay walang makita, at yung pagnanasang makasama ay parang hindi nagpaparamdam na kasama siya. Sa mga sandaling yon, mga minamahal kong kapatid, yon ang mga sandaling nagtimo ng tunay na aral ng pagkapari sa aming kalooban. Because the most important lessons in life, the most important lessons in the priesthood, the most important lessons in discipleship, we learn not when all questions are answered, not when all searching is satisfied. We learn not when the Lord stays with us and so palpable, but when the Lord seems to be far, when the darkness is so long, when the questions have no answers, and then we learn the most important lessons in life. Ang totoo po, mga minamahal kong kapatid, ang ipinagdiriwang ni Father Ronnie ay hindi yung mga sagot na tinanong, hindi yung mga tanong na sinagot. Ang ipinagdiriwang ni Father Ronnie ay hindi yung paghahanap na may natagpuan. Ang ipinagdiriwang niya ay hindi yung pakikisama sa Panginoon at nagparamdam ang Panginoon. Sapagkat ang tunay na pinagdiriwang ng buhay ng pari ay yung naghanap at parang walang natagpuan. Yung nagtanong at walang kasagutan. Yung nag-asam, subalit hindi nagparamdam. Sapagkat sa mga sandaling ito, niyayakap kami ni Kristong pari at sinasabing, naririto lang ako. Hindi mo matatagpuan ang lahat ng hinahanap. Hindi mo masasagot ang lahat ng tanong. Hindi mo palaging mararamdaman na naririto ako. Subalit sa gitna ng kadiliman, mayroon kang mga aral na matututunan. At ang pinakamahalaga, pinakamabuluhan, pinakamalalim, pinakamataas na aral na tututunan natin sa kahirapan at sa kadiliman. Father Ronnie's 25 years has taught him that an easy life is a very, very bad teacher. Father Ronnie's 25 years has taught him that difficulty, crisis, loneliness, sadness, homesickness
These are very powerful teachers, and the most important lessons in life we learn at the crucifixion. Father Ronnie, nagpapasalamat kami sa mga tanong na sinagot, sa mga paghahanap na may natagpuan, sa mga pagnanasa na nagparamdam. Subalit higit sa lahat, nagpapasalamat kami sa Panginoon sapagkat kahit wala ka nang makita, kahit wala ka nang mahawakan, kahit wala ka nang maintindihan, ay nanatili ka pa ring tapat. Sapagkat ang sukatan ng tunay na katapatan ay hindi sa kaginhawahan, kundi sa kadiliman, kagipitan. Hindi tayo kakapit sa patalim, kakapit palagi sa Panginoon. Hihintayin namin ang marami pang taon ng paglilingkod. Subalit alam naming marami pang tanong ang hindi masasagot. Marami pang paghahanap ang hindi matatagpuan. Marami pang pagnanasang makasama ang Panginoon na hindi siya magpaparamdam. At kapag dumating ang mga sandaling yon, tandaan mo, Father Ronnie, may mayamang aral na naghihintay sa iyo. May dahilan ng Diyos. At sana bigyan ka ng mata ni Jesus upang makita mo ang aral sa kahirapan, sa pagtitiis, sa kalungkutan, sa kadiliman. Ang lahat ng ito, dahilan din upang magdiwang. Father Ronnie, maraming salamat. Tuloy ang laban.